Kaugnay naman ang 60-day suspension sa pag-aangkat ng bigas simula sa September 1, kausapin po natin ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Ginoong Rosendo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ma'am Cody, at magandang umaga sa lahat. Ano po ang masasabi ninyo unang-una dito sa pagpapatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ng temporary ban sa pag-import po ng bigas? Welcome development ito na temporary ban. Pero mas importante is yung taas yung taripa from 15 to 35%. Kasi siyempre alam natin yung mga traders is or importer, pwede pa mag-import mula ngayon hanggang Agosto. Baka import naman nila yung for September and October. Maging baliwala yung implementation ng suspension ng pagpasok. Kasi pwede silang kumuha ng pagpasok ng 15% tariff pa rin niya. So, mawawala yung silbi ng 60-day suspension ng ating Pangulo. Pero sa kasakali ho, magiging baliwala rin ho kaya ito kung sakali for the rice farmers. Kasi September 1 pa nga, sabi ninyo, ang magiging implementation nito. So, come months, parang ano ho ang magiging direktang epekto nito at o kaya tulong kung meron man sa mga rice farmers? Ang tingin natin, kasi nag-meeting tayo with NEDA at saka DA, in-explain natin na yung production cost is 60,000. Yung presyo ngayon is 42,000 lang yung harvest. So, lugi yung magsaka-saka ng 18,000 per hectare. Kailangan ibalik yung tariff kasi binabase ng mga importer yan doon sa international price. So, kailangan ibalik yung tarifa from 15 to 35 para umakyat yung presyo ng imported price na hindi lugi ang ating mga magsasaka. Okay, pero siguro ho, within the 60-day suspension, baka mahabol po itong sinasabi niyong pag-aangat po sa taripa. Ito ho ba ay sa tingin niyong mapapakinggan pa kayo within that 60 days na period po? Ang inaano lang natin is between now and to end of the month. Baka naman mag-angkat yung mga importer ng marami. Yun ang isang problema na nakikita natin. Kasi kung mag-angkat yung importer na good for 60 days naman, di baliwala yung pag-suspension ng import. At sa tingin niyo, kaya at sapat ba sa pangangailangan po ng bansa yung supply naman ng local rice sa panahong iiral po yung rice importation ban? Dahil again, baka nga ganun ho mangyari, mag-i-import na lang sila para masakop po hanggang dun sa sinasabing before the ban. Hindi ba? Tapos ibibenta nila during that time na nakaban po sila. Ang ani kasi natin na mula July to December, mga 12 million metric tons na palay, no? Ito is around equivalent to 7.5 million metric tons na bigas. So sa tingin naman natin, enough yun yung stocks natin dito sa local. Alright. Pagdating naman po sa isa pang inirekomenda po ng DA na dagdag taripa sa imported na bigas, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa raw ito napapanahon para pag-usapan. Papaano ho kaya natin magagawan ito ng paraan? Ito ang napaka-importanting sinasabi ninyong dapat mangyari for this month. Ang Kongreso siguro pwedeng tumulong, kasi ang tariff dapat ang Senate, ang Congress at pwedeng magtaas yan. So dahil on session, siguro pwedeng pag-usapan na ngayon ang Senado at Kongreso para at least may taas yung taripa ng from 15 to 35%. Okay, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Okay, maraming salamat, Ma'am Connie. Ayan po naman si Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So.